Hello mga kabisyonaryo. Isa ka ba sa mga taong nagsisimula pa lang sa negosyo at gustong malaman kung makakatulong nga ba sa paglago ng negosyo ang pag-hire ng mga kamag-anak at mga kaibigan? Kung isa ka sa mga nagsisimula pa lang at gustong malaman kung paano ang tamang proseso at mga tips para malaman kung makakatulong nga ba sa paglago ang pag-hire ng mga kamag-anak at kaibigan. Kaya tapusin mo ang video na ito para malaman mo kung ano yung mga dapat mong malaman at mga tips na pwede kong maibahagi sa inyo. Ako nga pala si Mary Lou Herondio, isang entrepreneur at 2 dekada ng patuloy na lumalaban para sa negosyo na simulan. Bago ko ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko sa pag-hire ng mga kamag-anak at mga kaibigan, nung nagsimula pa lang ako sa aking nabuong negosyo nung taong 2003. Nagbebenta kami ng mga gulay at saka prutas doon sa sidewalk along Magallanes Street dito sa Davao. At dumating yung time na nag-level up kami sa aming mga paninda. Nagpakyaw kami ng mga lansunes. At nung time na mag-harvest na ng mga bunga, yung asawa ko yung nag-harvest talaga. Tapos kasama niya lang noon is yung kaibigan niya na hindi niya alam na medyo nakainom pala. Kaya nung nag-harvest na sila, nangyari yung isang aksidente. Nahulog siya sa isang 30 feet na puno ng lansones. At bali-bali yung mga ribs niya. Kaya nung time na yun, dun talaga kami nakaranas ng matinding kahirapan. Na halos wala na kaming makain, wala na kaming pangbili ng kung ano yung dapat naming bilhin at mga basic needs namin noon. Kaya matinding panalangin ko noon na sana magkaroon lang ako ng 10 piso para pangbili lang ng asin at bitsin para sa mga gulay na lulutuin ko. Pero nung time na nag-announce yung barangay namin na pwede daw magbenta yung mga farmer, kaya sumali kami. At yung mga benta namin doon is yung mga prutas at gulay na tanim ng asawa ko. Kaya nakasali kami sa pagbebenta-benta doon. Tapos sabi ng barangay na kailangan daw paramihan ng benta. Nung time na yon, naka-discover ako ng isang fruit shake. Yung blender na ginamit ko is yung hiniram ko lang sa mama ko, at saka yung kapital ko noon is yung 200 pesos na binigay sa akin ng mother-in-law ko. Kaya yung puhunan na yun, pinapaikot-ikot ko lang hanggang umabot siya ng 5,000 sa 2 araw. Kaya nung nagkaroon na ako ng sapat na pera para magsimula ulit doon sa sidewalk na area namin dati, ay unti-unti siyang lumakas, yung unti-unting dumami yung mga suki namin. Kaya kailangan kong mag-hire ng unang tao sa aking negosyo. Pero nung time na yon, hindi ko alam kung paano mag-hire ng tamang tao, hindi ko alam kung anong steps. Basta yung unang mga taong na-hire ko sa pagbebenta ko ng fruit shakes is mga kamag-anak tsaka kaibigan. Kaya nagiging advantage siya sa amin nung nagsimula pa lang kami. Nagiging advantage yung pag-hire ng mga kakilala, kaibigan, kasi walang required na walang masyadong required na skills, or basta alam niya lang kung paano gagawin yung trabaho. Tsaka advantage din sa pag-hire ng kamag-anak at saka
mga kaibigan, yung tiwala at yung pakikisama sa kanila, yung relasyon ninyo. Masarap sa pakiramdam na nagtiwala ka sa isang tao na gusto mo rin tulungan. Kaya naging advantage yun siya, naging positibong epekto yun sa amin. Nagkaroon siya ng positibong epekto sa amin na mapalago yung na-imbento naming negosyo, na-imbento naming produkto na magkaroon ng mga unang empleyado na kaibigan at saka mga kamag-anak. Nung time na yun na medyo lumakas at sumali kami sa mga events, mas lalo pang lumakas yung benta namin, mas lalo pang lumakas yung mga produkto namin, yung na kailangan ko nang mag-hire ulit ng mga panibagong tao, ng mga additional na mga empleyado. Pero ganun pa rin, wala pa rin akong, hindi pa rin ako equip or wala pa rin akong alam kung paano talaga tamang proseso ng pag-hire ng unang mga tao sa yung negosyo. Kasi nung alam ko lang nung una is basta makabenta lang kami, maka-serve lang kami sa customer, masaya yung mga tauhan ko na nasahuran, tsaka masaya rin ako dahil may benta kami. Wala sa isip ko na pwede pala siyang lumaki, lumago, at pwedeng pwedeng mag-scale up, mag-branch out, parang maging ano na siya, formal na siya na negosyo na pwedeng magkaroon ng physical store. Kaya nung time na medyo madami na talaga akong na-hire ng mga kamag-anak, mga kaibigan, dumating yung time na masyado na silang may alam, master na nila lahat ng mga tinuturo ko, yung kaya na nilang bumenta ng malaki, kung paano nila hulihin yung mga customers. Yung turo ko sa kanila, kuhang-kuha na nila. Kaya nagiging disadvantage din siya para sa amin na mga employer or mga amo nila. Dahil nung time na yon hindi kami nagiging stricto sa kanila, hindi kami nag-set ng mga rules at saka regulations. At nagkaroon kami ng problema dahil maluwag lang kami sa aming employed sa kanila. Lahat ng mga trabaho sa aking negosyo alam na nila, pero ang isa lang talaga na hindi nila alam, yung secret ingredients ko na hindi nila pwedeng kopyahin. Akala nila nung time na yon is kuha na nila lahat. Kasi nakita nila kung paano kami nagsimulang wala, paano kami lumaki, paano namin pinalago yung negosyo namin, naging witness sila. Kaya nagiging disadvantage siya nang nag-hire kami ng mga kamag-anak at saka mga kaibigan. Kasi akala nila na okay lang sa amin na kapag unti-unti silang nagsisialisan, unti-unti silang nagbukod sa amin, tapos ang nangyari, yung kung paano kami nagsimula sa aming negosyo is ganun din ang ginawa nila. Nagnegosyo sila na kagaya sa amin. Kung paano kami nagsimula, ganun din ang ginawa nila. So, para sa akin, nung time na yun, medyo masakit sa loob ko kasi nga tinuruan ko sila sa pagnenegosyo at tinuruan ko sila sa aking negosyo kung paano i-handle. Pero yun yung nangyari. Nagiging kalaban ko na sila sa aking negosyo kasi lahat sila nag-shakes, lahat sila gumaya na sa naging negosyo ko. Hindi ko naman sila mapigilan, hindi ko naman sila masisisi kasi nga
hindi rin ako naging klaro sa kanila, hindi ako nag-set ng rules and regulations at saka yung paano kung i-hire ko sila, ano yung mga hindi ako wala akong terms and conditions na ibinigay sa kanila, kaya hindi naging klaro sa kanila ang pag-employed ko sa kanila. Kaya anytime nagsisialisan talaga sila dahil nakita nila kung paano lumago yung business ko, at siguro naisip nila na baka pwede rin silang maging kagaya ko. Hindi nila naisip na, hindi man lang nila inisip na baka sasama ang loob ko na gagayahin nila yung tinuro ko sa kanila kung paano gawin yung trabaho namin, gawin yung negosyo namin. Kaya nung time na yun, medyo nagsisisi ako na bakit ako nag-hire ng mga kamag-anak, mga kaibigan, na pag-hire ko ng mga kaibigan at saka mga kamag-anak, nakakatulong rin naman sila, pero hindi nila alam na malaki rin ang pangarap ko para sa kanila, na balang araw matutulungan ko rin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Kung nagiging open lang sana ako sa kanila kung ano yung mga bagay na pwede naming gawin balang araw or in the future. Yun lang yung problema, dahil hindi ako nagsiset ng rules and regulations sa kanila nung nagsimula pa lang sila sa aking negosyo. Kaya nagiging disadvantage din siya kinalaunan, kasi nga hinayaan kong matuto sila, hinayaan kong makita nila lahat yung mga galawan, at hindi ako bigay sa kanila ng mga contracts. Hindi ako nagpa-sign sa kanila ng contracts na pwedeng maghadlang sa kanila kung may mga plano man silang hindi maganda. Kaya yun rin yung naging mali ko. Pero nagpapasalamat din ako sa mga bagay na gano'n na nangyari sa akin, dahil nakita ko yung negative na resulta na hindi siya nakakatulong talaga kung hindi ka nagsiset ng rules at klarong terms and condition mo sa mga tao mo, lalong-lalo na sa mga nagiging kaibigan mo at mga kamag-anak, para hindi masira yung relasyon ninyo personal. Kailangan magiging klaro sa kanila bago man sila pumasok sa ating negosyo, at bago man sila magsimula, kailangan na ipahayag natin sa kanila, ipaalam natin sa kanila kung ano yung kailangan natin na iset, or ano yung qualification na dapat nating i-employed, or yung mga katangian na kailangan natin na i-hire sa kumpanya. At hindi siya nag-hire tayo dahil may relasyon tayo sa kanila, or yung may pinagsamahan tayo sa kanila kaya natin sila hinire. Kaya yung mga nangyari sa akin noon, yung mga nagiging experience ko na ako nga pala si Merilo Heronjo, isang entrepreneur, at higit dalawang dekada ng patuloy na lumalaban sa negosyong nasimulan. Bago ko ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko at nagiging saka medyo hindi ko rin maiwasan na magsisisi sa mga naging desisyon ko, na halos nagiging empleyado ko noon ay mga kamag-anak at saka mga kaibigan. Pero hindi rin naman ako sa hindi magandang resulta sa ganong pamamaraan. Kaya naghanap ako ng solusyon para maisaayos at
mapadali at magkaroon ng standard yung hiring process namin. Kaya sa ngayon, kampante ako at masaya ako na na-experience ko yung mga bagay na ganon. Kasi kung hindi ko yun naranasan, hindi ko matutunan at hindi ko ma-correct yung mga kamalian na experience ko before. Kaya bilang isang entrepreneur, kailangan nating matuto araw-araw, kailangan nating matuto sa kamalian natin, at handa tayo parati na i-correct at dahil sa nagiging karanasan natin sa pag-hire ng mga kamag-anak at mga kaibigan, ito yung mga tips na pwede kong ibahagi sa inyo kung paano ang tamang proseso or kung mag-hire tayo ng mga kamag-anak at mga kaibigan. Una, kailangan mag-hire tayo base sa kwalifikasyon, hindi sa relasyon. Kailangan alam nila yung trabaho nila. Pangalawa, ituring natin silang kagaya ng empleyado. Kailangan patas at pareho ang patakaran. Pangatlo, ang patakaran. Pangatlo, magkaroon ng malinaw na ekspektasyon at mag-set ng rules and regulations. Huwag mahiyang magtanggal kung kailangan. Dapat unahin ang negosyo. Apat, huwag mahiyang magtanggal kung kinakailangan. Kailangang unahin ang negosyo. Negosyo dapat ang unahin. Kaya ang pag-hire ng mga kamag-anak at mga kaibigan ay pwedeng makakatulong sa paglago ng negosyo kung tama ang pagpili at malinaw ang patakaran. Pero kung di maingat, posibleng makakasira ng operation at relasyon sa kanila. Kaya maraming salamat.